Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong ating mga binabantayang sama ng panahon at mga posibleng epekto nito. Recap muna tayo. Kagabi, humabol pa nga at itinaas din ng pag-asa sa isang tropical depression o ganap na nga naging bagyo yung binabantayan nating low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So, nabigyan po yan ng local name bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, tinawag po yang Auring. Pero gaya ng inaasahan, nung alas 2 ng madaling araw, ayon sa pag-asa, nakalabas din po agad yan ng PAR at tuluyan na rin pong nalusaw dahil nga sa interaksyon yan dito sa mga kabundukan ng Taiwan. Sa ngayon, mas malayo na po yan. Wala na pong official statement ang pag-asa dyan. So, ibig sabihin, hindi na po nila kinukonsider yan as low pressure area. So, although mababa pa rin ang pressure dyan at meron pa rin tayong flow ng habagat dyan, wala na po tayong binabantayang low pressure area na nasa loob ng PAR at posibleng makaapekto sa ating bansa. Dahil dyan, kasabay po ng pagkalusaw nitong ating binabantayang low pressure area at pag-akit niyan, umaakit din po yung ating axis ng habagat o yung ating southwest monsoon. So, meron tayong tinatawag ngang monsoon break o yung paghina o pag-atras ng ating habagat. Ito namang utip. So, kung mapapansin nyo, nandito na po yan sa malayong bahagi ng China at Vietnam. So, bahagya pa yung lumakas. Pero, again, kung mapapansin nyo, papunta sa kanya yung hangin niya. Wala po yung direktang epekto sa atin at wala na rin po yung pag-enhance ng habagat na makaka-apekto sa atin. Umihila rin po yung habagat, pero papunta na sa kanya. So, dahil dyan, kaya tayo nagkakaroon ng monsoon break. Yung mga source o yung mga humihila sa habagat is malayo sa atin. So, if ever dito, mas mataas na po. At ito namang isa, yung bagyo sa labas ng PAR, papunta na dyan. So, ang naging weather system na po natin ngayon ay yung tinatawag nating easterlies o yung ating hangin na nanggagaling sa silangan. Yan po yung ating kadalasang weather system kapag panahon ng tag-init. Maliban dyan, bumalik po yung ating tinatawag na intertropical convergence zone. Gaya nga nang nabanggit natin nung nakaraan, mababawasan significantly yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil nga umakyat yung ating axis ng habagat. Pero mag-shift po o malilipat yung ating mga pag-ulan dito sa Mindanao. Dahil nga, binanggit natin ng kahapon, meron tayong mga grupo ng kaulapan o cloud cluster dito o parte ng tropical wave natin. So, yan po yung tinatawag ding intertropical convergence zone ng pag-asa. So, dahil po dyan sa ating intertropical convergence zone, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, maging dito sa ilang areas ng Eastern Visayas. Dito naman sa Luzon, kung mapapansin nyo, nabawasan nga yung ating mga pag-ulan. Relatively, meron pa tayong mga possible na cloudy skies at mga scattered na pag-ulan dito sa mga areas ng extreme northern Luzon dyan sa Batanes dahil doon sa inflow ng ating southwest monsoon. Pero sa malaking bahagi ng Luzon, nabawasan po yung ating mga pag-ulan. Pero maula pa rin po ang panahon natin dito sa mga areas ng northern Luzon at central Luzon. At meron pa rin tayong mga possible na afternoon showers at thunderstorms. Dahil uso nga ngayon yan. So, madalas naman tayo nagkakaroon ng mga afternoon showers at thunderstorms. Pero again, mas magiging maganda na ang sikat ng araw dito sa Luzon ngayong pagpasok ng weekend. Again, nag-shift o lumipat po yung concentration ng ating mga pag-ulan dahil din sa pagpapalit ng ating weather system. So, bukas, mas maliwalas na po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan. Ito pong areas ng mas mababa sa Luzon, ang mga malapit sa Visayas, ang Bicol region. So, relatively clear skies tayo. Luzon, Bicol region, kasama na po dyan ang Mimaropa. Meron din tayong mga possible scattered ng mga pag-ulan dito sa ibabang part ng Visayas, dyan po sa may areas ng Eastern Visayas at dito sa areas ng Cebu, Bohol. Pero sisilip naman po ang araw dyan. So magpapakita pa rin po ang araw dyan ngayong weekend. Yung ating concentration nga ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan ay nalipat dito sa Mindanao. Dahil yan doon sa epekto ng ating intertropical convergence zone. So, halos buong Mindanao na po yan. Minsan sumisikat ang araw. Pero again, mas mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. So, ito rin po yung tinatawag nating tropical wave nung nakaraan. So, yan din po yung binabantayan nating grupo ng kaulapan. Papunta po yan or nakaka-apekto po yan dun sa ating
area sa Mindanao. So relatively, ang tawag po dyan ay intertropical convergence zone ng Pag-asa. Pero part po yan ng ating easterlies, yung ating tinatawag ng tropical wave. So yan muna ang ating pagtalakay dito sa mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Again, lumipat po o nag-shift yung concentration ng matataas natin na tsansa ng pag-ulan. Napunta po sa baba, napunta sa Mindanao at Visayas muli, nabawasan naman sa Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Pero again, syempre, paglalabas tayo ng bahay, huwag pa rin natin kalimutan ang pagdadala ng payong. Dahil pwede natin yan magamit sa matinding init ng tanghali. At pwede rin po yan magamit pauwi if ever meron tayong mga possible na thunderstorms at mga pag-ulan. At yan muna latest mula dito sa Philippine Weather Trivia. Muli ako po ang inyong Weather Tito. Magandang gabi po.